Sige po, hanapin natin yung best seats natin. Naramdaman niyo po ba yung ano? Mainit ano? Sige po, kung meron pa pong gustong alam mo po yung para po maiwasan natin yung pagtayo. Opo. You can use the extra 3 minutes. Ayan, ano po. To make your personal agendas so that when we will be hearing the Word of God, na po, hindi na po tayo anong tawag doon? Ma-disturb. Yan. Sige po. Praise God. So, how is everyone? Amen. May mga kapatid tayong nasa bakasyon. Ano po? And I hope na nakikinig sila ngayon sa online. Ayan. Praise God po. Ayan, salamat din po sa lahat ng mga naka-attend, at pinangulakan po ninyo, ang invitation ng ating Panginoon. Amen? So we are so grateful, I know, that you are the product of prayers of each and every one of us, So we are so thankful to the Lord. We are so grateful, Alam po namin na kahit anong invite sa inyo, hindi po kayo pupunta dito. Tama po ba kung tao lang ang nag-invite? Amen? But because it is the Lord Jesus who allow you to be here in the sanctuary, that's why nandito po kayo ngayon. At huwag niyo pong hayaan na mapalampas ninyo ang araw na ito, no? Sa gagawin po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, marami pa po ba sa loob? Amen. So what do you expect this day? Wala. God will move, to those who are expecting. And if you will expect something, let it be great, Hayaan natin na mag-expect tayo, ng malaki. Amen, Amen po ba? Amen. Know the Lord, know God, who He really is, Amen. So, wala na po. Yes, So, tayo po ay, kung natatandaan niyo po, nung nag-celebrate tayo last year. Tama po ba? Sino po nakakatanda dito ng ating verse last year? Our 15th year anniversary. Ako lang. Ako lang po ba nakakatanda? Revelations? Chapter 3, verse 8. Yes, shape for the open door. And it indeed, nangyari yan sa iglesyang ito. It happened, nangyari. Amen. Ito po ay matatagpuan sa Revelations chapter 3, verse 8. Nang sinasabi po doon, I see what you have done. Now see what I've done. I've opened a door before you that no one can slam shut. You don't have much strength. I know that. You used what you had to keep my word. Ayan, nahirapan ako dun sa to keep my word. You did not deny me when times were rough. Amen? Naranasan po ba natin ang kaganapan ng salitang iyan? Did we experience, the power of that word throughout this year? Amen? Yes, as the resident pastor of this church, I really
experience tremendous, power with this word. Amen? As God ask this church to be faithful till the end, even the last, this year, ito po yung sa Philadelphia Church, na tinalakay natin last year. Pagpapaalala lamang, God knows that this church has a little strength. Amen, But on that strength, God moves mightily. Amen, That this church, He knows that we are really persevering, in honesty. Amen? Ano man ang mangyari, talagang pinipilit ng iglesyang itong mapapurihan ang Panginoon. Amen po ba? Because this is the vision, this is the mission of the church, to present this church blameless in the sight of the Lord. At kapag pumasok ka sa iglesia, tinuturo dito ang tunay na maging mananampalataya ni Kristo. Hindi po tayo dito naglalaro. Amen? Yes, marami nagsasabi ang PJWM, mahigpit dyan. But if you will really know, the vision and the mission of this church, and then magiging kaisa kayo, magpapaturo din kayo. Naget po ba natin? Hello? Yes, And do we experience the affection to the Lord and to the brethren? Yes. Ang dami pong nangyari this year. Tama po ba? From the beginning of the year, ang daming nangyari. Especially sa mga personal na mga dinaanan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Tama po ba? Ang Pastor Nerio Banday, ang Pastor Rene Dagaas, lahat ng bagay. Pastora Marife, amen, inisa-isa ang lahat ng mga pastors. Mapa-health, mapa-personal na buhay, mapa-pamilya, amen. But, naranasan po ba natin ang pag-ibig ng Diyos at ang pagmamalasakit ng mga kapatid? Yes. Through this, talaga pong nabuo yung tunay na pagmamahalan sa magkakapatid. Tama po ba? Yes. Do we really preserve God's word this year? Uy, konti lang yung sumagot. And are we engaging ourselves to the word of God? Yes, ito po yung iglesia pong ito, talaga pong nagtuturo sa salita ng Diyos at nagtuturo sa ginagawa ng Diyos. Amen, And we really not deny Jesus, whatever the circumstances in this church. Especially now, alam niyo, nalulungkot ako kasi nakaupo doon dati si Pastor Danny. Ngayon, nandun siya sa Almusa. And the heart of the pastor, of this pastor, hindi siya uma-absent sa gawain. Kahit may pasok siya ng Friday, gagampanan pa rin niya yung kanyang ministry. Amen? And I know na may gagawin si Lord sa kanyang buhay. Sabi nga mananampalataya, mamatay mabuhay kay Kristo na tayo. But let us just pray na ma-fulfill pa rin ni Pastor Danny yung kanya pong dreams. Na talagang makapaglingkod pa sa iglesyang ito. Because bago siya ma-bypass, ito po yung aming napag-usapan. Pastora, pag gumaling ako, ipapatotoo ko. Ang ginawa ng Diyos. And we expect na after 7 days, lalabas siya ng Almusa. Pero hindi ganon ang naging kalooban ng Diyos. Amen? But, hayaan natin na ang incident na ito talagang magpatatag sa bawat isa sa atin. The more. Amen?
Nasa OFW, wala ang family natin dito, pero may pamilya tayo sa pananampalataya. Amen? Bahagi, tayo ng bawat isa. Now, the question is, ito po yung iniwan ng Panginoon sa atin, a question last year, are you part of the last days faithful church? Sino po dito yung talagang nag-grow faithfully this year? Praise God, po? To God be the glory sa lahat ng mga nag-say amen. Amen, po? So now, ang salita po ng Panginoon ay matatagpuan, this one, po? Ito po yung word na nais po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, po? The God of increase, po? Which, ayan, the God of increase, na makikita po natin sa Isaiah chapter 60 verse 22. Amen, po? So can we please stand up and all together let us read the very word of the Lord in Isaiah chapter 60 verse 22. 1, 2, 3. A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in its time. Can we please be seated? Amen, po? So yan po yung pananalita ng Panginoon, po? Sino po ang nag-assure sa atin na may magaganap? Ang Diyos. Tinatanong ko si Lord. I'm asking the Lord, Lord, what is the verse that you will entrust us for the year 2026? And really, this always, what's this? Pumapasok po sa aking isipan. 2 months ago na po, actually. Amen, po? Lord, hindi na po ba ito magbabago? Kasi Lord, talaga po bang mag-i-increase kami? Amen, po? Because of what is happening surrounds us, or around us. Amen? Kabi-kabila ang mga pagsubok. Pero ang sabi ng Panginoon, no! I am the God of increase. Wave not. Wiggle not. Just trust. This is the very word of the Lord. May ginagawa ang Diyos sa bawat pangyayari sa buhay natin at maging sa iglesyang ito. Amen. No po? So watch out, especially proclaimers, no po? Proclaimers and also the visitors. I know na there is a reason why you are here. It is not just to say yes to the one who invited you. Amen? Sunlight, Ate Sunlight. Sister Sunlight. Amen? But it is the Lord Himself who has a very purpose in your life. Amen? Amen. So Isaiah chapter 60 verse 22. Ano po? Yes. When I am meditating these words, Lord, ano po ang gusto mong sabihin ko sa kanila? And the Lord put in my heart, 4 aspects na dapat bantayan ng bawat isa sa atin this year. Do you get the point? Amen. Ano po? Ito po yung 4 na aspeto na babantayan ng bawat isa, mapasarili o mapasa iglesia man. Amen. The first one, letter H. Yes. H for humble beginning. Amen. Ang sabi po ng Isaiah chapter 60 verse 22, a little one shall become 1,000. A weak or a small nation, sa iba't iba pong salin kasi, po? Pero ito po, NKJV. So, and a small one, a strong nation. Ayan. I, the Lord, will hasten. Or I, the Lord, will make it happen. Amen, po?
Praise God. So take note of the word, a little one and a small one. Walang nag-uumpisa na malaki na kaagad. Dahil ang lalabas nun, pabagsak. Tama po ba? Amen? Ang aasahan ng isang malaki na, ng isang giant na wala na silang itataas, kundi pagbaba na. Tama po ba? Amen? Ano po? And this is also the mind of the Lord. If we will really understand, ano po, that God never despises the small beginnings. Amen? Marami dito nag-umpisa ng maliit, hanggang ngayon maliit pa rin. Na-bonsai daw, sabi ng kuya. Sino dito ang ganon? Taas ang kamay. Hindi po tayo dapat bonsai ng Kristiyano. Amen? So do not despise the small beginnings, as Zechariah chapter 4 verse 10. Those who have Bibles here, ano po? I don't like you to depend only on the monitor. That's why I just put the verses. Because every time na pupunta po tayo sa church, you have to bring your weapon, your arsenal. None other than the Word of God, the Bible itself. Amen. No po? Ano ginagawa ng mga Bible sa bahay? Kayo po ang dapat nagbabasa nito. Amen po ba? So Zechariah chapter 4 verse 10, what it says? It says, do not despise the small beginnings, because the Lord is rejoicing, no po, to do the workings, as how the plumb line in Zerubbabel hands. Naintindihan po ba natin yon? Gusto ng Panginoon na gumawa during that time kay Zerubbabel. May hawak-hawak siyang plumb line. Amen, ano po? And plumb line in the Bible always speaks as righteousness. Ano po? It symbolizes righteousness. No po? It symbolizes judgment. Amen? At si Zerubbabel, he is a leader during that time of the Israelites. No? So ano po ang nangyari during that time? Gustong-gustong tingnan ng Panginoon yung pong gagawin niya sa paghawak ni Zerubbabel ng plumb line. Amen po ba? Do we really get the point? Hindi pa nag-uumpisa si Zerubbabel. Alam niya lang, tinawag siya ng Panginoon to become a leader. Amen? And us, all of us here, we have heard the calling of the Lord, right? Amen. But how do we respond? Are we cooperating enough to the workings of the Lord? Nakikipag-cooperate po ba tayo doon sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin? O mahilig pa rin tayo na, wait Lord, not now Lord, later Lord. Sino dito ang lagi sumasagot ng gano'n, mga kapatid ko? But the Lord, sabi ni Lord, no, do not despise the small beginnings. Huwag mong tingnan maliit ang iyong sarili. Huwag mong tingnan, ano po, na kung ano ka nagsimula. Nagit po ba natin? Sapagkat ang tao na tumitingin sa kalakihan ng Diyos, mayroon pong nangyayari. Amen po ba? Who experienced these words to themselves? Taas nga po ang kamay. Yes, glory to God. Ano po? But don't you know na mayroon pang enlargement na magaganap? Amen! Yes, that is how yung nakikita ko po ba sa buhay ng isang mananampalataya. Ano po? Nakatapos ka ng leadership, akala mo yun na? It is not about that. Amen, ano po? You will become a great nation. You will become something, ano po, profitable in God's kingdom. Amen po ba? So Luke 16:10, anong sabi doon? Those who can be entrusted in little shall be entrusted with much. Those who are not faithful in little
will not be faithful in much. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan din sa malaki. Subalit ang hindi o mandaraya sa maliit na bagay, mandaraya din sa malaki. Tinitingnan ng Panginoon, ano po, na sa bawat maliliit na bagay na pinagkakatiwala niya sa atin. Ang tanong ng Panginoon, can God entrust you? Can He entrust us? Do not expect big things na dadating kung sa maliit na bagay ay hindi ka nga mapagkatiwalaan. Amen? Humility brings enlargement, sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 6. Ano po? Can we please open 1 Peter chapter 5 verse 6 para hindi po ako magkamali. Amen. So sabi po dyan, therefore humble yourselves with the mighty hands of God, that He may exalt you in due time. May gagawin po si Lord. May gustong gawin ng Panginoon. Amen? Humble yourselves means surrender yourselves to the Lord. Humble yourselves means giving everything to the Lord. This is humility. Amen po ba? Humble yourself means obedience to the very word of the Lord. May narinig ka ba? Sigurado? To God be the glory. Amen, ano po? And then, kapag nakita ng Lord, ano po, na ikaw ay mapagkakatiwalaan, ano po, and then, mayroong gagawin ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Eagerness, desire is not enough unless na i-action natin ito. Amen po ba? Ito po yung lagi nating sinasabi. Ano po? Hayaan natin na hindi lamang tayo magsalita, na i-claim that we are Christians. Amen, ano po? Pero hindi makita sa mga gawa natin. Amen po ba? Amen, no? Dapat nakikita ito sa ating ginagawa. Ano ang sabi ng Hebrew chapter 12 verse 1? No? We are surrounded of many witnesses. It is not the witnesses of this world, but the witnesses of those who follow the Lord Jesus. Amen? Bakit masyado nating iniisip yung sasabihin ng mundo, samantalang ang witnesses na kilala doon po sa langit ay walang iba kundi yung mga mananampalataya ni Kristo? Do we understand? So if we are really, Christians, and then take heed of the very words of those witnesses around you, amen. So humility, number 1 for this verse. Are you small? Are you little? Amen. And then, be humble. For God wants to work, within you. And you will see, hallelujah, that indeed apart from God, you are nothing. We are nothing. Amen. So number 2, second. O. Ano yung O? Obedience. Sino pa? Who wants to try? What is O? Observe. Ordinary to extraordinary. Amen? Ano po? Tama po ba? From ordinary to extraordinary. Amen? Ano po? So take note, the word shall become 1,000 and a strong nation. Amen po ba? Amen. You are not just an ordinary in the sight of the Lord. Gideon was known in heaven as a mighty man of valor. David is known
as a man after God's own heart. Abraham was known as a friend of God. Job was known as a servant of God. How about you? How about me? Amen. Tawag siguro ni Lord kay Pastor Arman. Ano? Ano kaya ang tawag kay Pastor Arman? You see, kilala si Pastor Arman as a kind pastor. Ano nga yung binigay ninyong ano sa kanya before? The kindest pastor. Diba? This is the witness of the Christians here. Ano po? In JLG. Ganito kilala si pastor. The kindest pastor. But will you just settle on that word of your brethren? Kindest pastor. But how about the name, the title that God is giving you? Ano po? The most handsome pastor. The most funniest pastor. But are we asking the Lord, Lord, ito ba yung aking pagkakilala lang sa kingdom mo? Na mabait lang ako? Na funny lang ako? Na handsome ako? Na maganda yung damit ko? Hindi ko na matandaan kung ano yung iba. Ano po? Amen? Ganito ba tayo gustong makilala? And I hope, no, hinahanap natin talaga, pinagpupursigihan natin. Alamin kung ano ba talaga, Lord, ang tawag mo sa akin dyan sa langit. Amen po ba? The Lord is so serious to each one of us that we are just sometimes playing. Amen? And I pray na talagang maging eager doon sa puso, mag-fire, mag-on fire yung puso natin. Na talagang tayuan kung ano, yung gustong patayuan sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen, ano po? So, if you are little, if you are small, if you are weak, God is not yet done with you. God is not yet done with us. Amen? A greater door is opened. But the question is, are we willing na pumasok to enter that great door of opportunity? Amen? Kapag hindi tayo huminto ng paghanap sa Diyos as what He has promised, matatagpuan at matatagpuan natin siya. Ilang beses sinabi, ano po, seek God and you will live. Seek God and you will live. Sometimes, nagpupursige talaga tayo hanapin, no po, yung mga pag-increase sa mundong ito. Right? Especially as OFW. Diba? Pupunta tayo sa trabaho, no po, sana makita ako ng amo ko, no? Makita ako ng amo ko masipag. No po? Makita ako ng amo ko na talagang para? For what? Makita ka lang? No! Tama po ba? Dahil gusto mo ng increase. Amen! But how about the Lord? Are we really aware that God is Jehovah Shammah? That He is ever-present, omnipresent? Na hindi ka makapagtatago. Alam na alam yan ni David. Where can I hide from you, O God? Wala akong mataguan. Alam na alam mo lahat. Basa mo pati puso ko. Amen? So let us be serious. No po?
Let us be serious. If you see yourself an ordinary, alam nyo, hindi po natin iniisip, no po? And we are not after of the title. But I just want to testify to each one of us. When I was called a pastor, year 2010, that was February, hindi ko talaga pinangarap. I just want to serve the Lord. Amen? But to be a pastor, especially here in Saudi Arabia, na more ang lalaki kaysa sa babae, especially those times na nakakalabas. Bihirang-bihira po kasi noon ng mga babae, tama po ba, Teno? Ngayon, masyado nang maluwag. Amen, ano po? Pero dati, hindi. Amen, ano po? And this is one of the hurdles na kinaharap ng inyong lingkod. Kaya ayoko. Sabi ko, Lord, later, pag nasa Pilipinas na ako. But don't you know, kapag tinawag ka, tinawag ka. Pahirapan mo lang ang sarili mo kapag umayaw ka sa Panginoon. Amen. So sabi po dyan, ano po, trust God's process for the best is yet to come. Sometimes we are thinking, Lord, talaga bang tinawag mo ko? Lord, am I really called? Why? Bakit ganito ang nangyayari? I am being criticized. I am being persecuted. Ayaw naman nila sa akin, tapos sasabihin mo, mamuno, mamahala. How, Lord? Pero laging pumapasok sa isip ko that time, blessed are those who spitefully use you. Pray for those who spitefully use you. After all, it is not men who called you. It is God. How about you? Nakikinig ka sa tao? Nakatingin ka sa paligid? Hindi mo na yan makikita, hindi mo na sila makikita doon sa langit kapag nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa. Do we understand? But the God who called us, who? God, in the name of Jesus. Yun yung naghihintay sa atin doon. Yun ang dapat nating pinakikinggan. Amen? He wants enlargement of you. He wants to increase you. He wants to see the purpose in your life, why He created you, why He created me. We are not created para pagsilbihan lang yung amo natin dito sa Saudi Arabia. We are not created just to save money. We are not created for a purpose of providing for our family only. The greatest reason why we are created is to praise the Creator. Now the question, are we really praising our Creator? And then, enlargement is ahead of you. If this is your heart, God promised enlargement. God promised increase. As what 1 Corinthians chapter 2 verse 9, no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever conceived what the Lord has prepared to those who love Him. Wala pa daw nakakakita na mata, hindi kayang isipin ng isip, ano po? Yung mga kayang gawin ng Diyos sa lahat ng alin? Nagmamahal. Take note of that. Nagmamahal. Amen po ba? Now the question is, do you really love God? Yes, this is very important. Ano po? To question ourselves, am I really loving God?
Because as what the Lord is saying, ano po, you cannot or we cannot serve two masters at the same time. Amen. Hayaan natin ang para sa Diyos, para sa Diyos. What is the portion of the Lord to each one of us? Gusto ko po yung malaman, what is the portion of the Lord to each one of us? Kapag halimbawa, nagkaroon ng birthday ang bawat isa sa atin, naalala ba natin ang Diyos? Praise God. That is His portion. Yung alalahanin natin, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? How about our strength? Maalala lang ba natin, magsasabi lang ba tayo, Lord, second chance please, Lord, pagalingin mo po ako para makapaglingkod ako sa iyo. Hindi tira-tira ang portion ng Panginoon. Amen? Hindi po tira-tira ang portion ng Panginoon. Habang malakas, nakapagpupuyat tayo doon, dati doon sa mga mali nating mga ginagawa, bakit hindi tayo makapagpuyat sa Panginoon? Amen po ba? Amen. Nako, sabi ko na nga ba, sermon na naman yan, Pastora. It depends of whose hands it's in. Alam niyo po yung it depends of, yes na po. Yung po daw basketball, yung bola ng basketball, kapag hinawakan ni Pastor Arman, amen? Magkano ang halaga? 50 reals. Pero kapag hinawakan siya ni Michael Jordan, $33 million. Naintindihan? How about a simple staff? Shepherd staff. Amen? If Pastor Noel holds this staff, kaya ba nitong hatiin ang dagat? Pangbugaw ng huwag naman langaw, pusa, aso, pangbugaw. Tama po ba? Amen. Eh, how about the sling? Alam niyo yung sling? Tirador. Ayun. How about the sling? Di po ba? If hawak ni Pastora Marife, siya, isang maya ang maaabot. Tama po ba? O kaya baka maglalaro lang siya. Tama po ba? But in the hands of David with God, with the purpose of the Lord, he is slay the giant. Do you get the point? How about the two nails? Kapag si Pastor Raniel may dalawang pako, anong gagawin niya kaya? Ha? Ano kaya ang gagawin ni Pastor Arniel? Magre-repair. Magre-repair daw. Ano po? But with Jesus, He reached out the whole world to save us. The 2 fishes and the 5 loaves of bread can feed a 5,000 when it is in Jesus' hands. Now, the question, ano yung meron ka? Gusto mo bang hawakan yan ng Diyos? O hindi mo alam kung ano yung mayroon ka? You have all the necessary things that you will be needing to serve the Lord. Your voice, your strength, your wisdom, your time, everything. Your family. But sometimes we forgot to let Jesus hold these things. Kasi kaya ko namang hawakan, Lord. Trust muna ako dun sa kaya kong gawin sa lahat ng ito. Kaya anong nangyayari? We are napapahamak. Totoo ang salita ng Diyos. Right?
May nag-iisip ng magagandang bagay, subalit ang dulo nito ay kapahamakan. Without God, we cannot do anything. This is the truth. Ilan dito baon sa utang? Bakit bawal bang mangutang, Pastora? Ang tanong ko, ilan ang baon sa utang? Hindi ko sinabing bawal mangutang. Amen? Pero kung ayaw mong mahirapan ang buhay mo, huwag mong ugaliing laging nangungutang. Amen po ba? Give the portion to the Lord and let the Lord do. Ano po? Doon sa finances mo. Alam mo, nakikita ko yan dito sa iglesia. Alam mo kung sino yung more na laging nagmumblema, yung pong hindi mga nagtatides. I'm sorry to tell it, but it is the truth. Amen? No po? But anyway, do you want to be an extraordinary and do not remain as ordinary? In God's kingdom, not in this world. And then if your answer is yes, seek God. Be serious in seeking the Lord. Amen? No po? This is what the Lord wants in this church. That ordinary Christians will become an extraordinary believers of Christ Jesus. Sasabihin ng iba, sasabihin ng tagalabas, ano ba naman niya? OA masyado, KJ. Hindi naman kayo pinagsisilbihan ko, ang Diyos na tumawag sa akin. Okay lang sabihan niyo ko niyan, sanay na. Tama po ba? Sa tunay na mananampalataya, sanay na ganun. Then, embracing compromises. No po? Much better, sige na lang. Masaya ka dyan, ganyan tingin mo sa akin, anong gagawin ko? Tama po ba? Amen, ano po? But do not misinterpret us. We just want to obey the Lord and not man. We just want to see the face of the Lord smiling in us. No po? We are not perfect. But yung direction na tinatahak ng isang mananampalataya, tunay na mananampalataya, dapat seryosohin. Amen po ba? Especially on this time, on this generation, na ang mapait ay minamatamis at ang matamis ay minamapait. Na laging sinasabi sa atin ng Biblia, ang sino mang mapadaiti sa marumi, nagiging malinis ba? We are prone na maging madumi if we will not magbabantay. Naget po ba natin? So we have to be wise enough. Lagi din natin sinasabi, pwedeng makisama pero huwag makisama. If you are really a serious Christian. Amen. Let praises always yung lalabas sa labi. Hindi pagmumura. Tama po ba? Hindi panlalait sa kapwa. Amen. No po? Ang laging iniisip, no po? Hindi mga anxieties. Amen? Kundi alin? Yung Word of God. Amen. Hindi iniisip kung ano yung makakapagbigay kaluguran sa mga nasa paligid. Kundi nakakapag-isip ng bibigyan ng kaluguran, walang iba kundi ang Diyos. Amen po ba? So this is, ano po, what the Lord is looking, what the Lord is planning to each one of us. Amen po ba? Ordinary to extraordinary. How about the third one? What is the third one? Ha? P. Ano yung P? Possess. Na-possess na daw. Amen. Ano po? Another try. Power. Ganda, no? Power. Positioning. H, humble beginning. O,
Ordinary to extraordinary pay. Yes, the right positioning. Ano po? Doon po sa talagang nais ng Panginoon. Dapat makita yun sa atin. Do we get the point? This year, may gagawin ng Diyos. Tama po ba? And is this church position, nakaposition na ba ang church na ito doon sa gagawin ng Panginoon? Ha? Sabi na Isaiah chapter 60, ano po? Verse 21 actually, no? Yes. Dali. Sabi po dyan, then all your people will be uncompromisingly and consistently. Amplified version po ito, or righteous. They will possess the land forever, the branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. Take note of the words uncompromisingly and consistently as righteous meaning. Ano po? Branch of my planting and work of my hands. Are you positioning yourselves, ano po, doon po sa talagang ginagawa ng Panginoon? Tinitingnan ka niya, branch of my planting. Branch ka daw niya na siya ang nagtanim, and you are the work of His hands. Amen. Now the question is, are you uncompromising? Are you walking righteously? Are you consistent? Tinatawag ano po, ang lahat ng mga tinuruan ng Panginoon. Way back pa, noon pa. Tama po ba? Na disciple. Amen po ba? Who are the disciple of Jesus here? Taas ang kamay. Yes. Now, discipleship without if not consistently, ano po, and then you are not disciple at all. Masakit yung sabihin. Pero yun ang totoo. Kapag ikaw huminto ng pagiging disipulo ng Panginoong Jesus, ano po, and then, you are not a disciple at all. This is the truth. Why? Ang pagiging disipulo ay hanggang kamatayan. Who knew Bartholomew? Sino nakakakilala kay Bartholomew? O another word for, or another name for Nathaniel. Ayan, kilala niyo si Nathaniel. O sino si Nathaniel? Ayan, praise God. Disciple ni Lord Jesus. Amen, ano po? Disciple ni Lord Jesus, si Bartholomew, paano siya namatay? He was skinned to death. Alive. That is the true disciple of Jesus. Ngayon pa lang, hindi na tayo makatagal sa puya. Ngayon pa lang, andali na natin mag-say no to Lord Jesus sa lahat ng mga hinihingi niya sa atin. How much more? During the pressing, during the crushing, saan tayo matatagpuan ng Diyos? Indeed, it is only by His grace. Ang Pastor Danny, I just want to set him as an example. Pinakita niya sa akin kung gaano siya katapang. Hindi ko alam na ganoon pala siya katapang. Hindi ko alam na ganoon pala yung lalim ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Naget po natin, nakikilala ang bawat isa sa atin during the crushing, during the pressing, habang pinipit-pit ka, habang pinapadaan ka sa apoy, malalaman kung talagang nakaposisyon ka ba bilang mananampalataya ng Panginoong Hesus.
Yan ang ginagawa ng Panginoon. Ng tunay na pagpuproseso para doon sa increase, para doon sa enlargement, para doon sa tunay na purpose niya sa buhay natin. It is not easy. Pero dadaanan ng lahat. Position yourselves as what God called you. Anong tawag sa iyo ng Panginoon? Hanggang kailan ka magseseryoso? If you are really a proclaimer of Jesus, and then find your value, find your purpose in this church. Hindi tayo nandito lang para maging meron. Alam niyo yung meron? Ano? Yan, taga-ubos. Marami taga-ubos lang ng biyaya ng heaven. Tama po ba? Marami ganyan. Naaalala lang ng Panginoon kapag ka nasa bingit na ng kamatayan. Lumilindol, Panginoon, Panginoon, tama na. Hindi ko sinasabi na hindi sila nananampalataya sa Diyos. Praise God. Kung ang una nilang sasabihin ay yung pong word ni Lord Jesus o name ni Lord Jesus. Amen? Kailan tayo talaga magbabago? Kailan talaga tayo magseseryoso? Amen? This is the time to position ourselves. Amen po ba? Position ourselves. Ano po? Ano sabi ng Joshua chapter 18 verse 3? Till when you will neglect to conquer the land that God has already given you. Mayroon nang ibinigay sa iyo ang Diyos, i-conquer mo na lang. Sigurado na ang tagumpay. Do we get the point? Pero hanggang kailan ka mag-aantala? Sino dito yung magiging pastor? Alam nila sa sarili nila na sila tinawag para maging pastor. Hanggang kailan mo aantalain kapag ka tira-tira na lang ang lakas na kaya mong ibigay? Ganun po ba yun? Hello? Do you know that lahat sa atin mayroon tayong part sa kingdom ni Lord? Amen? Meron? Sino ang hindi nakakaalam? Ang paglilingkod ba sa Diyos ay para sa lahat ng mga iniligtas ng Diyos? Taas ang kamay ng sasagot ng Amen. Hindi naintindihan ang tanong. Ang lahat ba ng iniligtas ng Diyos ay tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya? Taas ang kamay. Hindi lahat din. For the information of everyone. Yes, ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9. We are a royal priesthood. Hindi ka tatawagin na priest kung hindi ka naglilingkod sa Diyos. Amen? No po? So, till when? Sabi ni Lord, till when you will neglect to conquer the land that God has already given you. Amen? Jeremiah chapter 1 verse 17. This is the time to arise, to dress yourself for work. This is the time to arise, to dress yourself for work. Sino yung natutulog pa? Ilang taong ka nang mananampalataya, tulog ka pa rin. Siguraduhin mo na hindi ka pinaghihili ng kalaban. Alam mo, ang hirap madapa. Ang hirap madapa, madaling madapa, pero ang hirap tumayo. Ang hirap tumayo kapag ikaw ay nadapa. Mas madali na magpatuloy sa lakad kaysa napapagod, kaysa madapa at muli kang tatayo. Do we get the point? Napakahirap po nun. So sabi sa Jeremiah chapter 1 verse 17, but you, sabi mo nga ito sa sarili mo, but me, Glenda, yan, arise,
Dress yourself for work. Tell to everyone what God is telling you to tell them. Do not be afraid of them, lest God will make you afraid of them. Naintindihan po ba natin yung binanggit natin? Gaya-gaya lang kayo. Jeremiah 1:17, pero ikaw, Jeremias, pero ikaw, Glenda, pero ikaw, sabihin niyo yan sa sarili ninyo, may pinapagawa sa akin ng Diyos, hindi ako pwede, na makipag-connive sa mundong ito. Tanging si Lord ang nagmamayari sa akin. So I have to stand, I have to rise up. Amen? I have to dress myself for work. Saan ka nakakita? Magpipreach ka ng Word of God, pagkatapos ang suot mo naka-spaghetti ka. Dress yourself for work, sabi. The one whom you are serving is holy. So be holy. Servant ka ni Lord. Mura ka ng mura. Okay ka lang. Servant ka ni Lord. Tama po ba? I'm sorry, I do not know all of you. But take this as the pagtatama ng ating Panginoon sa bawat isa. Amen po ba? Amen. Ano po? So, Zechariah chapter 4 verse 6, ano pong sabi dyan? Zechariah chapter 4 verse 6, it is not by might nor by power, but by every word that preceded. Ano po? It is not by might nor by power, but by the Holy Spirit, says the Lord God Almighty. Napagsama ko yung macho portor. Amen. To God be the glory. So, we cannot do it. Sa totoo lang. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka pa, yung impluensya mo sa mundong ito. But we cannot do glorifying the Lord apart from Him. Amen? Naintindihan po natin yun. Kaya sa loob ng church, hindi uso yung pagalingan. Kapag halimbawa, engineer ka, tapos pumunta ka dito, titingnan mo yung sarili mo na engineer ako at ikaw mekaniko ka lang. Alam niyo po mangyayari sa inyo? God will lower you. It's true. I've seen lots of people. And unless na talagang magpapabasag ka sa Panginoon, lagi ko naalala ang Kuya Roland dito, mayabang ako noon. Dati hindi niya matanggap yun na mayabang siya. Tama po ba? Pero nung binasag tayo ng Panginoon, grabe kakahiya pala ako ng yabang ko. Tama po ba? No? So position yourself. Let us position ourselves. Because increase comes, through positioning. Tinawag ka ng Panginoon, iposisyon mo yung sarili mo. Posisyon saan? Na ikaw ay branch ng Panginoon. Na ikaw ay may ginagawa sa iyo ang Panginoon. Kung may ginagawa sa iyo ang Panginoon, iposisyon mo yung sarili mo doon. Amen po ba? So, next, the last one. E. O ano naman ang E? Alin? Enhancement. Engage. Nabasa mo na eh. No, engaging eternally. Amen? What is the meaning of engaging eternally? Not engaging in this world. Ano sabi ng Romans chapter 12 verse 2? Yes, do not conform to the pattern of this world, but renew your mind. But be transformed by the renewal of your mind so that you will know the perfect, good, and pleasing will of God. Na po? So, sino daw magbabago ng isip? Para ano? Para matransform nino? So, hanggat hindi pala nagbabago yung isip natin, hindi tayo matatransform. Who are among us praying, Lord, transform me, Lord, transform me. Tapos babalik doon. Ayaw naman iwanan. Yung mga bagay na mali. How God will transform you? Ang sabi ng Romans chapter 12 verse 2, renew your mind first. Amen.
So engaging eternally. Sabi dyan, a little one shall become 1,000 and a small one shall become a great nation. Ano po? I, the Lord, ayan, will hasten in its time. So engage eternally. Isaiah chapter 55, 2-3. Ayan. Sa Isaiah chapter 55, mababasa natin dyan kung paano ang mga bayan, ang bayan ng Diyos, ano po, ay ginagamit ang lahat ng mayroon sila para sa mga bagay na tinitingnan ng langit na walang halaga. Amen po ba? So sabi niya po dyan, Isaiah chapter 55 verse 2-3, why do you spend money for what is not bread? And your wages for what does not satisfy? Listen carefully. Listen carefully to me, and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. Incline your ear and come to me. Hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David. Naintindihan po natin yon? Amen? Dito, ang sinasabi nila, yung salapi. But spiritually speaking, this is all what God has given us. Amen po ba? Where are we using the strength, the wisdom, the resources, the everything that God is entrusting into each one of us? Saan po natin ito ginagamit? Naintindihan natin? Are we sure na kapag ginamit natin ito, mayroon ito, natatala ito dun sa langit? Ang sabi ng Panginoon, ano po, lahat ng mga mabubuti mong gawa, isinusulat niya sa kanyang aklat. Ilan na kayang pages ang mayroon ng Kuya Vic, ang Kuya Roger, ang Kuya Lorenzo, ang Kuya JR, ang Kuya Richard. Amen? Habol. Ang sabi, may nauuna na nahuhuli at may nahuhuli na nauuna. Tama po ba? Amen. At sa lahat ng huminto, magpatuloy po tayo. Amen? Ang ibig sabihin na binibigyan ka pa ng Diyos ng buhay, ibig kong sabihin ito, binibigyan ka pa ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon para magpatuloy, para magseryoso. Amen po ba? Ang hirap mag-amen kay Lord. This year is not the time of wasting, but the time of waiting. Do we understand? Hindi ito ang panahon ng pag-aaksaya. Hindi ito ang panahon ng pagwaldas ng lahat ng mga resources na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Personally, even this church. Amen? But this is the time of positioning ourselves, ano po, of engaging ourselves to the real purpose of the Lord in this church. And you as part of this church. Amen. As proclaimers. Tawag sa amin dito, proclaimers. Proclaimers of Jesus. Amen po ba? Hello. So, God is so faithful to each one of us. Ang sabi po ng John chapter 9 verse 4. Ano po sinabi dyan? Work while it is day, because the night is coming when no one can work. Ano pang hinihintay natin? Ano pang hinihintay natin? May hinihintay po ba tayo? Hello? Ano? Alam mo, minsan hintay tayo ng increase sa amo natin. Minsan naiinis na tayo, ang tagal naman kasi pagsipag ko na. Ano ba naman ito? No? Yung isa tulog lang ng tulog. Naku, kung alam lang ng amo ko, tulog lang siya ng tulog pag wala. Pero pag nakikita, samantalang ako kahit dahil Kristiyano ako, nagtatrabaho ako. Tapos hindi man lang ako increase, ha? No? Wait on the Lord. Because God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should change His mind. If He speak, He will do it. If He promise, He will fulfill it. Amen?
So worth waiting kay Lord. Worth engaging ourselves to the Lord. Amen? Worth engaging to the purpose of the Lord. Amen po ba? Now the question, are you one of these who will wait? Who will engage yourself to the work of the Lord? God, alam niyo po may gagawin ng Panginoon this year, 2026. I do not know, but I can sense it by my spirit. Ang dami nating pinagdaanan sa 2025. At nakita natin tinapos ito ng Panginoon sa pananagumpay. Tama po ba? Lahat tayo nagsama-samang manalangin, lahat tayo nagsama-sama sa kalungkutan, sa paghihirap, sa pagdadalamati. Pero sama-sama din tayong nanagumpay sapagkat ang Diyos na ating pong tinatawagan ay tunay na tagumpay. Amen. To God be the glory. He deserved the clap of applause. Amen. Ano po? But this year, are we excited of how God will increase the church, will increase each one of us? Be serious enough. Be serious enough because God is so serious of His vision, of His mission in proclaim Jesus into the world ministry. Pinakita sa atin, sinabi na sa atin kanina ng Pastor Noel, kung ano yung mga napagdaanan. Di po ba? Nung umpisa pa lang, it started with a few. But now, kumalat ito sa bansang Pilipinas. Ano po? And even, meron tayo sa Saipan. At ngayon, on working ang Germany. This is how the Lord is so true, is so faithful to this church. Amen, po. At sa lahat ng mga bago, kapatid ko, magpakaseryoso tayo. Walang ibang kagalakan, hindi kayang pantayan, nahihirapan man. Pero yung kagalakan, yung kapayapaan sa puso, hindi matutumbasan. Yung pong paglilingkod sa Diyos ay napakahalaga. Sa mga tinrain sa iglesyang ito, andun sila, kumakalat. Now God is opening the door to each one of you. You are not here, you are not just attending. But God is so serious to fulfill His very purpose to each one of us. We may not see it, na yung layo ng gustong ipakita sa atin ng Panginoon. We cannot see it now. Lakad lang kay Lord. Kasi makikita natin at the end. Lord, salamat. Ginamit mo ang isang katulad ko. Sasabihin niyo yan sa sarili ninyo. Ginamit mo ang isang katulad ko na hindi karapat-dapat. Para maraming kaluluwa ang lumuhod sa iyong paanan. The true purpose of life is not reaching our own dreams, our selfish dreams. The true purpose of life is to fulfill the very purpose of the Lord in us. Naiintindihan po natin yun. So, I hope naiintindihan po natin ang lahat. The question, oh yes, the grapes and olives. As Romans 8:28 says, all things work together for good to those who love God and who are called according to His purpose. Lahat ng pinagdadaanan natin, mahirap, do not ask why, Lord. But submit to the very purpose of the Lord, of crushing and pressing each one of you. Because as how grapes were being crushed para lumabas yung wine. And as how olives is being pressed, para lumabas yung oil, ganun din po ang bawat isa sa atin.
Hindi natin makikilala even ourselves. Doon sa ginagawa sa atin ng Panginoon. Kung hindi po natin maiintindihan yung crushing at saka po yung pressing. So if you are on this situation right now, know that the Lord is so faithful. And surrender everything to the Lord. Now the last question. Ito ang gusto kong iwanan sa bawat isa. Tanong, kung naiintindihan po natin, are you willing to embrace the hope of this church this 2026? Are you willing to see your present situation with humble beginnings? And are you willing to become extraordinary even you are an ordinary Christian or believer? And are you ready to position yourselves? Amen? Amen. And then you are indeed engaging eternally. Can we please stand up? And as we bow down our heads, let us sincerely talk to the Lord. As I pray to each one of you, the message of the Lord is powerful only to those who are broken, who are willing to obey, who really seek God. And its power will be accomplished only to those who are willing to cooperate with the purposes of the Lord, of why you heard His word. We may see ourselves at the lowest right now. Maring tinitingnan natin ang sarili natin. Mahina, mababa, walang kakayanan. Marami sa atin ang ganito. Pilit. Pilit na ginagaya ang mundo. Dahil gusto nilang maging in. Bakit gusto nilang maging in? Because of acceptance. But this time, God is talking to each one of us. Only humble yourself to the Lord and you will be accepted. Magpakumbaba ka lang sa Diyos na nakakakita ng iyong puso. And do not despise this day of surrendering. Do not despise
This day of humbling down before the Lord. Do not despise this small beginning. The Lord wants to use you. May ipinagkaloob siya sa iyo. He have given you much, but you are returning little, and even none. When will you find your very reason of existence? If you see yourself ordinary, God can make you an extraordinary. God has a very big plan to your life. May we leave this earth, this flesh, with a legacy that will be remembered. A legacy of faith to Jesus. Are you ready to position yourself to embrace the purposes of the Lord in you? It is not by yourself. It is not by your strength. It is only by the Spirit of the Lord. If you really want to rest in Him, then surrender everything to the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, hayaan mong mapagod man ang physical na katawan na ito. Pero sa purpose mo, hayaan mo, Panginoon, na maghabit mo ang buhay na ito. Niyayakap ko. I am embracing your plans and my life. It's time. It's time, my brothers and sisters. To offer your very heart to the Lord once again. God is the God of increase. And He will accomplish His purposes. Not because of who you are, but because God is God. God is so ever faithful. God is forever true. He wants to be known. He wants to be exalted. Engage yourselves eternally. Kung mag-iisip ka man, isipin mong lagi yung makalangit. Isipin mong lagi yung magbe-benepisyo ka eternally. And this is through engaging to the one and true only God.
Oh, hallelujah, Lord. Those whom the Lord is speaking right now. If the Spirit of the Lord is asking you to come, and if you want to be prayed, then come. Dito po sa pulpit, dito po sa harapan, offer yourself as a living sacrifice to the Lord. I-offer po natin yung ating sarili. Lumapit po tayo sa harapan at hayaan natin na kung gaano kaseryoso ang Diyos, makita rin sa atin ang tunay na kaseryosohan ng paglapit sa ating Panginoon. Hindi na ilahad ang salita ng Diyos for entertainment. Hindi na ilahad ang salita ng Diyos para ipacify lang ang puso natin. But the Lord is looking for a humble heart. The Lord is looking for those who want to surrender themselves to the Lord. The altar is open, the pulpit is open. For you, kapatid, huwag kang mahiya. Lumapit ka sa harapan. It is just a few steps away from you. Hallelujah! Sige po, lumapit po tayo, kapatid. Huwag po tayong mahiya, kapatid. This is a call for those who really want to surrender, for those sino man ang gusto na magpanibagong buhay, sino man ang gustong magseryoso sa Panginoon. Lumapit ka. Hindi ito ang panglahatan. Kung ikaw lamang ang nag-iisang tinatawag ng Panginoon, lumapit ka. Huwag kang mahiya in the mighty name of Jesus. So, hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Pastors, can you please position yourselves? Your brethren needs prayer. Hallelujah. And if you know that you are positioned already, may the Lord use you to pray for these brethren who really needs prayers, who is small, who is little, who is weak. Hallelujah. Sige po, lapit po tayo ng konti dito. Lapit po, lapit po. Huwag po doon sa liko. Yes. Hallelujah. We praise you, God. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Pastors, can you please lay hands to these people? Ipag-pray ninyo sila. Hallelujah. And as I pray with all of you, hallelujah, patuloy marinig natin ang pag-surrender ng ating mga kapatid sa Panginoon. Sige po, lapitan po ninyo ang mga kapatid na ito in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Asa ang mga pastors natin? Oh, hallelujah. We praise you, oh God. Oh Father, naririto, oh Diyos, salamat Panginoon, oh Lord God, sa pagkatunay ikaw ang nagsasabi, Ama, na hindi nawawala ng kabuluhan, Panginoon, ang bawat salita, oh Diyos, oh hallelujah, na inihahayag mo, Panginoon, oh Lord God, sa iglesyang ito nagpatunay ka, na ikaw ay buhay, Panginoon, oh Diyos, at hindi ka, Panginoon, nagkukulang, ni nagbabago man sa bawat isa sa amin. O narito, Panginoon, ang iyong bayan, oh Lord God, patuloy na naninigluhod sa iyo, oh Diyos, patuloy na nangangailangan, nauuhaw, Panginoon, O Diyos, at punuin mo sila, aking dalangin, O Lord God, in the mighty, mighty name of Jesus. Let the increase, O God, O hallelujah, be upon them from you, O Lord, in the mighty, mighty name of Jesus. O alam ko, Panginoon, O Diyos, ikaw ang Diyos na nakikinig, ikaw ang Diyos, Panginoon, na mapananaligan. O hallelujah, give, Lord God, the desire of the hearts of your people, in the mighty, mighty name of Jesus. Let you alone be lifted up. Let you alone be magnified, O God, in Jesus' mighty, mighty name. Oh, holy, holy, holy are you, O God Almighty. Salamat po, Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi, Panginoon, O Lord God, sumusuko sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Oh, hallelujah.
Patuloy mo binubuksan ang pintuan ng pagkakataon, Panginoon, O Lord God, upang ang bawat isa sa amin, Ama, ay manikluhod sa iyo, O Diyos. Nakikita mo, Panginoon, O Lord, ang bawat isa, Ama, O Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, O Diyos, na patuloy ang nais mo at kalooban, Ama, at siya tunay na maganap, Ama, in the mighty name of Jesus, O Hallelujah. Cherry, Hallelujah. Lord, ikaw na mapala kung sino, Panginoon, ang nakikita sa Panginoon, O Diyos, pinapagkayan mo, Panginoon. Ang kanya, Panginoon, O Lord, buhay, pananampalataya from the very start, O Lord God, na sinabi niya sa iyo, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang sariling tagapagligtas, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon, O Diyos, ang pananampalataya mo, O Lord, ay umilit-ulit sa iyo, O Diyos, in the mighty, mighty name of Jesus. Hindi, Panginoon, O Diyos, ang mga tao sa paligid na mga magpapahinga sa kulay mo, Panginoon, anak mo, Lord God. Hindi, Panginoon, O Diyos, ang sitwasyon ng buhay, Panginoon, O God. Kundi, O Lord God, O Hallelujah, O God, ang Espiritu mo, Panginoon, na siya magbibigay ng kalakasan, O Lord God. Kaya ni Jerry, in the mighty name of Jesus, I believe, O Lord God, patuloy, Panginoon, Hallelujah, sa masakang puso, Panginoon, O God, upumungin ko tuloy, Panginoon, O God, in Jesus' mighty name, O Lord, in the mighty name of Jesus. Thank you, O God, for you are indeed so merciful, O Lord. Thank you, O Lord God, for you are indeed so gracious, O God, O Hallelujah. Be blessed, be magnified, O Lord, in this life, in the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus, O Lord. Kaya magpasyawan, Panginoon, O Diyos. Kasuman, Panginoon, O Lord, ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Let the peace that surpasses all understanding, guards, Lord God, hallelujah, in her mind and her heart, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of God. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, you are so good.
tunay, Panginoon, O Diyos, O hallelujah. Sige po, ipag-pray po natin. Sino pa po yung hindi na pag-pray? Sige po. With all the heart, oh God, hallelujah, oh Lord, that I know that she is confused in her faith, oh Lord, that and she, oh Lord, that hallelujah, have no, oh Lord, that rest to this knee, oh God, understand, oh God, that you are his Lord, you are his God, you are his Savior, oh God, hallelujah, I pray, oh God, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, I pray, oh Lord, that clear once more and feel, oh God, this sin is bad, oh God, Jesus, he is your beloved daughter, oh God, that she has faith in you, oh God, that she recalls the daughter of Zion, oh God, I pray that once more, oh God, release the fire, oh God, that is serving you, oh God, release the fire, once more, oh God, that we praise you, oh Lord, that release, hallelujah, oh Lord, that fire, hallelujah, to keep you serve, oh God, hallelujah, to keep you all, oh Lord, that you are his Lord, that you are his Savior, that you are his Messiah, O Lord, that you are, O God, the first love, Lord, I pray, and I declare in Jesus' name, O God, once more, revive her, O Lord, revive her, O Lord, and let her produce it, O Lord, and put into Christ, O Lord, and give her, O Lord, shining the eyes of the transformed of faith, O God, in Jesus' name, mighty name, once more, O God, and then, O God, this day, this is the history, O God, this is the day, this is the new beginning, this is the day, that once more, that you are making her, O Lord, her way, her love, and so that we want to treat the rest of God, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, Lord, you know, O Lord, that you are hallelujah, she is born, O God, she is carried here, O God, to stand up, O God, hallelujah, when she, O God, that we, that you are, O God, that you are your friend, O God, hallelujah, to become strong, O Lord, O God, but indeed, O God, you are his Christ, O God, hallelujah, O Lord, O God, in Jesus' mighty name, everything is mine, O Lord, O God, Salamat po, Panginoon, sa pagkatapat sa Ama. Sa lahat, Panginoon, na lumalapit sa iyo, Panginoon, o God. Hindi, Panginoon, o sa sumalo, nang hindi, Panginoon, nararanasan. Ang tunay, Panginoon, na kapatid,
Yes, O Lord God, oh hallelujah.